Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jerome Panday. At ako naman po, si Marjorie Panday. At bago kaming mag-asawa nakapunta dito sa Simbang Universal, ang buhay namin is puno ng injustice. Walang kapayapaan, palaging merong away, walang pagkakaunawaan. At dahil ito sa mga adiksyon ng aking asawa, siya ay merong adiksyon sa droga, sa babae at pati na rin sa sugal. At dahil sa mga adiksyon niya, nagkaroon ako ng depression, kalungkutan at kaisipang magpakamatay. At nung time na yun, naghanap ako ng way paano masolusyonan yung mga problema namin. At isang araw, naimbitahan ako ng isang lingkod ng Diyos dito sa simbahan. At dito, natutunan ko kung paano gamitin yung aking pananampalataya. Sinunod ko lahat ng mga payo ng lingkod ng Diyos at ginawa ang lahat ng purposes. At ngayon, natanggap ko yung banal na espiritu. At pagkatapos nun, ay nagkaroon ako ng desire na baguhin din yung sitwasyon ng aming pamilya. Pero along the way, maraming injustices pa rin akong naranasan dahil yung asawa ko, nais niya na umalis ako dito sa simbahan. Naalala ko pa nung asawa ko na umuwi siya dito sa Pilipinas na isang araw na sinabi niya sa akin na gusto niyang pumunta sa simbahan. At nung sinabi ko sa kanya na kailangan mong pumili yung simbahan mo o ako at yung anak mo. But nung time na yun, yung asawa ko pumunta siya sa simbahan at sinabi ko sa kanya, okay, sasamahan kita kasi gusto kong makita yung Diyos na pinaglingkuran mo. At nung nandun ako sa loob ng simbahan, yung lingkod ng Diyos, nagsalita siya patungkol sa salita ng Diyos at doon nabuksan yung kaisipan ko. At unti-unti patuloy ako na nag-attend ng mga services at doon ko natutunan kung paano ayusin yung sarili na meron ako. Pero bago ko naayos yung sarili ko, ang ginawa ko, hinanap ko yung hustisya na mula sa Diyos. Kasi naging matagal ako sa church, meron pa rin akong adiksyon sa sugal, meron pa rin akong adiksyon sa alak, meron pa rin akong adiksyon sa babae. But ang ginawa ko, nung time na yon na sinabi ng lingkod ng Diyos na kung sino yung tao na gustong tumanggap ng Espiritu Santo, kailangan siyang pumunta sa altar at yung ginawa ko, tinawag ko yung atensyon ng Diyos at sinabi ko sa kanya na tama na yung sitwasyon na meron ako. Hindi ko tinanggap na manatili ako sa simbahan na meron pang adiksyon at doon gumawa ko ng isang sakripisyo. Ang unang ginawa kong sakripisyo, yung sinuko ko yung buhay ko sa Diyos at ipinesenta ko to sa Kanya at hinanap ko yung hustisya na mula sa Diyos. At nung time na yon, natanggap ko yung Espiritu ng Diyos at nagkaroon ng pagbabago sa sarili ko at nagkaroon ng pagbabago sa aming mag-asawa. Ngayon, ang asawa ko ay nagbago na siya. At ngayon, siya ay isang lalaki ng Diyos. Ngayon, parehas din kami na naglilingkod sa Diyos. At kahit na kami ngayon ay isang lingkod ng Diyos, marami pa rin kaming naranasang mga injustices sa aming buhay. Dahil kahit kami ay tapat, pero wala kaming sariling bahay, meron kaming negosyo, pero sapat lang siya sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At nagkaroon din ako ng sakit. At yung negosyo na meron kami, nung nag-start kami, ito ay sapat lang sa mga bagay na gusto lang namin. At nakatira kami sa iba't ibang bahay. Nung una na yun, yung bahay na tinitirahan namin. Dahil sa hindi na namin makayanan yung bayarin doon, lumipat kami sa bahay na mas mura. Pero yung bahay na mas mura na yon, sa loob namin nagkaroon kami ng kahihiyan kasi kami ay naglilingkod sa Diyos. Kami ay mga assistant sa loob ng simbahan. Pero yung tinitirahan namin is para siguro sa ibang tao is hindi nakakalugod at hindi rin nakakalugod para sa Diyos kasi nakatira kami sa bahay na maraming sira. Pag umuulan, tumutulo siya. But sa loob namin mag-asawa, sinabi namin na kailangan namin hanapin ang hustisya na mula sa Diyos na kung saan kailangan namin na maging revolt sa sitwasyon na meron kami.
At nung mga time na to, marami kaming hirap na napagdaanan. Lalo na nung nadagdagan din yung problema namin dahil na-diagnose ako na nagkaroon ako ng ovarian mass. At sinabi sa akin ng doktor na kailangan akong operahan dahil ito ay lumalaki at malignant. Kaya nung time na ito, hindi kami sumuko. Lumaban kaming mag-asawa at inilapit namin sa altar ng Diyos ang lahat ng problema. At naalala ko pa na sinabi ng salita ng Diyos na unahin yung mapabilang sa kaharian niya at kung ano man yung kailangan mo ay ibibigay niya. At ito yung pinanindigan namin dalawang mag-asawa. Lumapit kami sa altar at naalala ko pa yung asawa ko, gumawa siya sa isang vow sa Diyos na kung saan yung pera na inilaan niya sana para sa operasyon niya ay inilagay niya sa altar. At doon, nakita namin na yung Diyos mismo nagbigay ng hustisya para sa kanya. Una sa lahat, yung asawa ko, hindi man siya gumaling na nawala yung bukol niya, but yung Diyos gumamit siya ng isang doktor para magkaroon ng successful yung operasyon na meron siya. At yung bukol na natanggal sa loob ng ovaryo ng asawa ko. At hindi ito isang cancerous na bukol. At ito Yes. Nung nakarang May, nagkaroon ako ng operasyon, pero naging smooth yung lahat dahil yung naging resulta, kung dati ito ay malignant, yung naging resulta sa aking biopsy ay not cancerous siya. And then, or benign. At wala rin kaming binayaran sa hospital kahit piso. Ngayon, lahat ng aspeto sa buhay naming mag-asawa ay binago ng Diyos. Binigay niya yung hustisya dahil alam ng Diyos na kahit hindi kami perpekto, pero namumuhay kami na tapat sa Kanya. At ngayon, God restore everything in our life. Ngayon, meron kaming maayos na tirahan. Dati, ito ay isang laban dahil sobrang hirap sobrang hirap na magkaroon ng sariling bahay. Pero ngayon, ngayong taon na ito is na-turn over na sa amin yung susi at nakabili rin kami ng lupa. Then, ngayon, maayos ang aking kalusugan. At nangyari lang lahat ng ito kasi isinusuko namin lahat sa Diyos. Hindi kami tumitigil na ipresenta sa Diyos lahat ng sitwasyon na meron kami at nilapit namin sa Kanya. Yung Diyos, siya yung naging abogado namin kung saan yung case na meron kami nagkaroon ng kasagutan, nagkaroon ng kalinawan. At ngayon, yung asawa ko siya ay malusog, kasama ko, at nagkaroon din kami ng maayos na buhay. At nangyari ito lahat dahil sa hustisya na mula sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos.